Alright mga kapatid, eto muli na naman tayo magbibigay ng reaction video kay Melv's Castle. No? Ang China ay mukhang inuuto mga tol yung ating presidente. Mukhang lumalambot sila. Mukhang sabi hindi ata natin madadaan si PBBM sa sa panininda ka. Di kaibiganin na lang natin. Parang ganon mga tol, no? Kaya kunin na lang natin ang loob para mapasunod din natin yan, no? Mukhang ganon ang balak mga kapatid ng China kasi nag-aalok na naman sila ng kasunduan tungkol sa oil, mga kapatid, kasi may bago natuklasang oil. Alam niyo naman natin napakayaman sa langis, no? Ang karagatan ng Pilipinas, no? So ito, panoorin natin 'to mga kapatid. Tingnan natin kung paano mang-uto etong China mga kapatid, no? Iyak ang China sa balitang ito. Patuloy nakikiusap ang China kay Pangulong Bongbong Marcos. Inaakit at inuuto si PBBM ng mababangong salita. Mukhang nabalitaan na kasi ng mga oil company sa China na legit at napatunayan na ng University of the Philippines na may oil at natural gas sa ilalim ng karagatan sa Manila Trench. Oh. Hindi na sa West Philippines ito ha. Baka Kasama na yan sa teritoryo natin mga kapatid. Hindi exclusive economic zone, teritoryo na mismo yan. Sa Manila Trench. Ang problema kasi sa Pilipinas, wala pa tayong equipment eh. Wala tayong ganun eh, no? Para ng langis eh, tawag dito, magmina ng langis eh. sabihin nyo sa inyo na naman ito. Dito hindi naman nga inangkin ng China ang Manila Trench. Pero gusto raw ng China ibalik ang negosasyon sa oil at natural gas. Pero ayaw nga ni PBBM kausapin ang Chinese government. Manigas kayong mga incheck. Kilalanin nyo muna na sa amin ng West Philippine Sea. Baka raw magka-interes pa si PBBM makipagtransaksyon sa China. Pero kung hindi aatras ang lahat ng barko ng China, mananatiling matigas ang puso ni PBBM na patawarin ang mga Chinese. We cannot at any point somehow compromise the territorial integrity of the Philippines. Buti nga si PBBM ganyan mag-isip mga tol eh. Yung ibang mga politiko natin mga tol, wala eh. Sabi nga nung ibang mga politiko, mas maganda wag na lang natin awayin ng China. Kaibiganin lang natin sila, di ba? Kasi meron sila mga equipment eh para mamina yung mga langis diyan. Kausapin natin sila, di ba? China, ganyan. China, uminahin natin yung mga langis and let's split the profit. Ganun pa mga kapatid, no? Sino ba may sabi no? Senator yun mga tol eh. Senator yun eh. Split the profit na lang daw mga kapatid, no? Hindi na iniisip kung ewan ko ba? Well, I don't know of any instance where the Philippines has instigated anything. Dahil sa nangyari nung mga nakaraang linggong mapangahas na pangharas ng China, nasa bansa ngayon ang isa sa pinakamataas na opisyal ng Estados Unidos, Secretary Antony Blinken. Nandito para bigyan diin na sa kahit anong gawing pag-atake ng China sa ating bansa na nanatiling nakaabang ang Estados Unidos para maglunsad ng counter-attack versus China. Dito paniguradong irereklamo na naman to ni spokesperson Wang. Expected na yan. Halos lahat naman kasi ng utos ni PBBM ay tinutulan ng mga i-check. Expect it 100%. I bet my bottom dollar everything that we do has been subject to Chinese scrutiny. From the Chinese perspective, we have changed our foreign policy. We expect it. But of course, we have to emphasize, we have to tell the Chinese that the Philippines is a sovereign, independent state that is entitled to its independent foreign policy. And tell basically the Chinese, this is none of your business. Well, you will have an announcement from their foreign minister spokesperson. I don't know who, probably a lady or else who will scold us of violating our agreements with China. The term they use when Secretary Gibo Chodoro went to Batanes and announced that we're strengthening our military presence, we're stroking the fire. So expect all of those rhetorics again. Tama. I'll be more surprised if the Chinese Foreign Ministry or even Defense Ministry will keep quiet about this. Oo nga, 'di ba? Papansin nyo mga tol, kahit na anong gawin ng Pilipinas, no? Sabi nga ganoon eh, 'di ba nitong expert mga tol. Ang Pilipinas ay independent
'di ba? Hindi tayo under ng kahit anong bansa. Hindi tayo under ng China, hindi tayo under ng US. So kung ano man ang ating gawin mga tol, ay karapatan natin 'yon bilang isang independent na bansa, mga kapatid. Pero sa kahit na anong kilos natin, sabi ng gano'n ng Martin, hindi niya daw alam kung sino magsasalita, yung lalaki, yung babae, o kahit na sino sa kanila eh. Lagi silang gumagamit ng kung ano-ano mga salita na tayo daw nagsisimula ng gulo, tayo daw ay naglalaro ng apoy, tayo daw ay, alam niyo kung ano-ano mga akusasyon ng sinasabi sa atin ng China, mga tol. Na tila ba, pati ba naman yung ginagawa natin sa loob ng bansa natin, 'di ba? Parang ayaw nila tayo bigyan ng karapatan, no? Naipangako rin ata sa kanila na magiging probinsya nila tayo eh. Ano sa tingin ninyo? No, kaya nag-e-ensayo sila eh. Teka, ang Pilipinas magiging probinsya natin 'yan. Teka, ba't sila naggagaganyan? 'Di ba? Nasanay ata silang gano'n eh. Bago pa makausap muli ni PBBM si Secretary Blinken, may nakakatakot na tong babala sa lahat ng bansa na kung ayaw maulit ang World War II, matutong sumunod lahat kayo sa international law. Mukhang China nga ang pinapatamaan dito dahil pilit nilalabag ang batas ng China ang UNCLOS o yung United Nations Convention on the Law of the Sea. All countries, the United States included, play by the rules. And there is an international order that's evolved over many years. After the Second World War, 2 world wars, countries came together and said, we don't want this to happen again. Yeah. And what grew out of that was what we call the International Rules-Based Order, grounded in the United Nations Charter, grounded in international law that grew from there, including, for example, the law of the sea. Kahit Yun naman pala eh, nagkasundo-sundo mga bansa. Ayaw na natin mangyari to ulit. Diba yung WW2? Diba? Ayaw na natin mangyari to ulit. Eh ngayon, mukhang gusto nila magkaroon ng part 3 mga kapatid, no? Dahil nga ayaw nila sundin yung mga rules, mga international law, diba? Kasama na daw dun yung UNCLOS, yung law of the sea. Diba? Eh sino ba yung mga lumalabag? Yun, yung mga matitigas at mga makakapal na mukha, mga ganid. Diba? galit ang China sa Pilipinas, wala nang pakidyan ang administrasyong Marcos. Sawa na kasi ang Pilipinas makipag-usap sa China. Tapos sisirain lang ng China ang mga pangako nila. Kayo sa tingin nyo, ano kayang dahilan at pag-uusapan ni PBBM at ni Blinken? May connection ba to sa pagbabanta ni Xi Jinping na military conflict at sea? I-komento sa baba ang inyong salobin. Well, alam niyo mga tol, wala naman talagang bilang tong China nung dati, di ba? Sinakop nga rin ng Japan yung ilang mga lugar nila, mga tol eh. Kaso, eto, dahil nga naging payapa, naging tahimik na, nagkaroon na ng kapayapaan, nagkaroon ng international law, international base rules, mga kapatid, palakas sila ng palakas, di ba? Gawa sila ng napakarami nilang armas, ng barko, di ba? Develop sila ng develop. Ngayon, nung dumating sa punto na napakarami na nila, mga tol, akala na nila makapangyarihan na sila. Ngayon, ganito na sila kaangas ngayon, ganito na sila katigas. 'Di ba? Nakala mo talaga napakalakas, pero marami naman nagsasabi, wala namang kasanayan 'yan. Yung mga pinapakita nila puro peke naman, mga tol. 'Di ba? Yung mga gamit nila hindi naman ganoon kataas ang kalidad. Mas matatakot ka pa nga sa sa military ng Pilipinas, mga tol eh, kasi alam natin dito, no? Marami ng pinagdaan ng laban ang mga sundalo ng Pilipino, mga kapatid ng Pilipinas. Sa sobrang tagal ng panahon na nakikipaglaban niya sa mga rebelde terorista sa Mindanao, di ba? Ang dami ng pinagdaanan, mga tol. Sila, puro lang sila, sabi nga ganun, theatrical. Di ba? Puro sila ganun, puro palabas lang. Ikaw, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo? Comment ka na lang sa baba, mga kapatid, no? So maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.